Ate! Nagulat si Isabel dahil sa pagtawag na yun ni Luna. Nakaharap na yan sa dining room ng bahay nila. Kumakain sila ng lunch at may kinagkwento ito tungkol sa mga nangyari dito sa school. Pero hindi niya naintindihan. Hindi niya napansin na nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. Hindi ka naman nakikinig eh. Naiinis sa sabi ni Luna. Nagmukmok. Ano bang nangyayari sa'yo? Simula na bumalik ka galing Cebu, parang palagi ka nalang wala sa sarili. 2 araw pa lang nakakabalik siya galing sa Cebu. Wala na mangyari ang halik na pinagsaluhan nila ni Nico sa rest house ito. Hindi na inawala sa kanyang isip. Kinabukasan na yon, iniiwas siya ang sarili sa lalaki. Pero nang mapansin na normal lang ang kilos ni Nico, pinilitin niyang gawing normal ang pagkilos. Mukhang binaliwala nito iyon, kaya ganoon din ang kanyang gagawin. Iniisip ni Isabel na baka hindi yung sinasadya ni Nico. He was sad at that time. Wala yung kahulugan. Ibig sabihin, hindi rin dapat na ginugulo ang sariling isip dahil doon. She should act like nothing happened. Pero kahit anong pilit niya, hindi mawala sa kanyang isip ang halik na iyon. She kept on thinking about it, even dreaming about it. Hindi naman inang kauna-unahang halik ng kanyang naranasan. So why was she acting like this? Never mind. Narinig na yung sabi ni Luna. Pupunta na lang ako sa bahay ng bestie ko. Tumayo na ito at iniwan ang pinagkainan sa mesa. Ang pinagkainan mo, Luna. Paalaala niya. Ikaw ang nakatoka maghugas ng pinggan ngayon. Luna rolled her eyes. Walang ginagawa si Carlo. Sumimangot ito. Sila naghugas sa kaninang umaga. Nginitian niya ang kapatid. Nagdadabag na sumunod naman si Luna. Napailing na lang si Isabel at lumabas na ng dining room. Pupunta na sana siya sa kanyang kwarto na makarinig ng pagtawag mula sa labas ng bahay. Lumakad siya patungo sa front door, binuksan iyon, at tinignan kung sino ang nasa gate. May 2 lalaki na nakatayo doon. Hindi niya kilala. Lumapit siya sa gate. Sino po kayo? Tanong niya, pero hindi binubuksan ang gate. Ikaw ba ang anak ni Carlo? Tanong ng isang lalaki na medyo may kahabaan ng buhok. Payat ito at mahaba rin ang balbas. Nandito ba siya? Wala siya dito. Sagot niya, nakakulong. Totoo pala. Umiiling naman ang sabi ng isa pang lalaki na semi-kalbo. Nakasuot ito ng itim na shades. May ilang sugat sa mukha at naninigarilyo pa. Pwes, ikaw na ba magbabayad sa utang niya sa amin? Tanong nito. Utang? May kinuha lalaking naka-shade sa likod na bulsa ng pantalon. Isang papel. Ito ang kasunduan namin. Dapat ang 1 linggo pa niya ito binayaran. Inabot ni Isabel ang papel at binasa ang nakasulat doon. Nagulat siya na makita ang kasunduan iyon na babayaran ng kanyang amang utang na 100,000 sa lalaking ito. Nakalagay rin doon na kung hindi yun magagawa ng kanyang ama, ay ang mga anak nito ang magbabayad. It was signed by his father. Napailing siya. Hindi ko alam na may ganito siyang utang. Nakakulong siya ngayon at wala kaming pakialam. Putol sa kanya ng lalaking mahaba ang buhok. Bayaran mo na iyan o magkakagulo tayo. May inabot itong isang pilas na papel. Ito ang address namin. Ngayong linggo, kailangang mabayaran iyan o mapipilitan kaming kunin ang mga gamit nyo dito. Hindi na siya nakapagsalita ng tumalikod ang mga lalaki. Paano na babayaran ang ganoon kalaking halaga ng ganoon kabilis? Hindi nga niya nakita ang perang iyon. Hindi niya alam kung saan iyon ginamit ng ama. Napatingin ulit si Isabel sa mga lalaki nang marinig ang pag-uusap ng mga ito habang naglalakad palayo. Pinatay pala talaga si Eric. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok. Masyado kasi siyang maingay. Sagot naman ng isa pa. Natigilan siya. Kilala ng mga ito si Eric Guevara, ang konsul na sinasabing pinatay ng kanyang ama. Tatawagin sa dali ang mga ito, pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Nangihinang napahawak siya sa rahasang gate. Ano ba yung problema ang binibigay sa kanya ng ama? Hindi na ba iyon matatapos? Pumasok na si Isabel sa loob ng bahay at nangihinang napaupo sa couch. Tinignan niya ang hawak-hawak na peraso ng papel
kung saan nakasulat ang address ng dalawang lalaking nakausap kanina. Kilala namang ito si Konsehal Eric Guevara at posible may alam sa pagkamatay ng lalaki. Baka makatulong ang mga ito sa paghahanap ng katotohanan. Nasa Maynila ang address na nasa papel. Kailangan niya makausap ulit ang mga lalaking iyon. Pero tama bang makipag-usap siya sa mga ito? Nag-aalangan siya dahil hindi niya gaanong kilala ang mga lalaking iyon. Pero mas nananaig naman ang curiosity sa kanyang puso. Malakas ang kutob niya na may alam ang mga ito sa ginawa ng kanyang ama. Pinadalhan ni Isabel ang text si Nico ng hapong iyon habang siya nasa biyahe papunta sa address ng dalawang lalaki na nakausap kanina. Noong nasa Cebu, binigay sa kanya ni Nico ang number nito. Sinabi nito, kung may kailangan siya, ay mag-text o tumawag dito. Sinabi niya sa text na may nakilala siyang dalawang lalaki na kilala ang kanyang ama at si Eric Guevara. Pupuntahan niya ngayon ang address na ibinigay ng mga ito dahil baka may alam ang mga ito sa totoong nangyari. Si Nico para na nag-iimbestiga sa kaso ng kanyang ama. Gusto niya makatulong kay Nico. He had given her a lot. He had helped her a lot. Kaya kahit sa kaunting impormasyon na makukuha niya, ay makatulong siya sa lalaki para mabawasan ang pagod dito sa investigasyon. Nakarating na si Isabel sa address na nakasulat sa papel. Nang makatanggap siya ng reply mula kay Nico. Bakit ka pupunta dyan? You didn't know those people. She replied, nandito na ako. Kakausapin ko lang sila. Hindi pa niya naaalis ang tingin sa cellphone, ay nag-reply ka agad ito. Damn it, where is it? Give me the address. Galit ba si Nico? Itinipe niya ang complete address ng lugar na pinuntahan. Sandali niyang hinintay kung magre-reply ito, pero wala na siyang natanggap. Inilipat ni Isabel ang tingin sa binabaang lugar, sa iyong lumang warehouse. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Hindi yun ang lugar na kanyang inaasahan na makita. Madalas ba nagpupunta sa ganung lugar ang kanyang ama? Ano ba ang mga ginagawa nito? Mahabang sadaling nakatitig lamang siya sa warehouse. Gusto niyang umatras at bumalik na lang sa kanilang bahay. Pero andoon na siya. Kung gusto niyang makatulong kay Nico, kailangan niya maging matatag. Sandali lang naman siya. Makikipag-usap lang siya. Ilang beses na humugot si Isabel ang malalim na paghinga para kalmahin ang sarili at alisin ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Lumapit siya sa doorbell na nakakabit sa gilid ng metal na pinto. Pinindot iyon. Lang sandali siya naghintay bago bumukas ang pinto. Agad at sumalubong sa kanyang mukha ng isa sa mga lalaking nakausap kanina, ang lalaking semi-kalbo. Kumunot ang noo nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ako yung anak ni Carlo Villegas. Sabi niya. Nandito ako ngayon dahil may tatanong ako. Tumangutango ang lalaki bago siya pinapasok sa loob. Nag-alangan siyang sumunod. Iginala niya ang tingin sa loob pagkapasok. Hindi kalakihan ang warehouse. Marami ring tambak ng mga gamit. Ganawa na yung opisina ng mga lalaki. Sa pinakadulong parte ay may working desk, cabinet at mga upuan. Nakaupo sa upuang nasa likod ng desk ang lalaking mahaba ang buhok. Amoy sigarilyo sa lugar na iyon. Marami ring nakakalat ang mga bote ng alak. Base sa hitsura ng lugar, hindi ka panipaniwala na nakapagpapauta ang mga ito ng malalaking halaga sa ibang tao. Maliban na lang kung hindi pera ang pinapautang ng mga ito. Tinignan siya ng lalaking mahaba ang buhok. Sumipol. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? May tatanong daw siya. Sagot ang isa pang lalaki. Tungkol sa utang ng ama mo? Tumayo ang lalaking mahaba ang buhok at lumapit sa kanya. Umiling si Isabel. Narinig ko kanina na nabanggit niyo ang pangalan ni Eric Guevara. Nagpunta ako dito para itanong kung kilala niyo ba siya. May alam ba kayo sa nangyari sa kanila ni Papa? Ngumisi ang lalaking nasa harap. Pinatay siya ng papa mo. Yun ang alam namin. Baka naman may alam kayo sa totoong nangyari. Sabi pa niya. Hindi ako naniniwala na pinatay ni Papa ang... Wala kaming pakialam sa mga nangyari sa kanila. Putol sa kanila na lalaking mahaba ang buhok. Ang mahalaga sa amin ay bayaran mo ang pagkakautang ng iyong ama. Iyon lang. Napalunok siya.
Wala akong may pambabayad sa inutang niya. Hindi ko rin alam kung saan niya ginamit ang perang iyon. Hindi ba pwedeng bigyan niyo ako ng mas mahaba pang oras? Tumawa ng nakakulo ang lalaking kaharap. Mahaba na ibinigay namin palugit sa ama mo. Sandali itong huminto. Pinasadahan ng tingin ang kanyang kabuuan. Pero pwede namang sa ibang klase ng pagbabayad ang gawin mo. Pwede ang katawan mo. Nalaki ang mga mata ni Isabel. Bigla siya nakaramdam ng takot na makita ang ngisi sa mukha ng dalawang lalaki. Nagtinginan ang mga ito. Humakbang siya paatras. Babayaran ko iyon. Pinilit niyang pagtatagin ng boses. Hindi pwede magpakita siya ng takot. Marasa hinawakan ng lalaking mahaba ang buhok ang isang kamay niya at hinilas siya palapit dito. Andito ka na rin lang naman. Magbayad ka na. Nakita ni Isabel na lumakad ang lalaking semikalbo patungo sa pinto at inalak iyon. Tinignan niya naman sa mga lalaking may hawak sa kanya. Bitawan mo ako. Marain niyang utos. Binasa ng lalaki ang labi nito. Masasarapan ka naman at kakalimutan na rin namin ang utang ng ama mo. Marasang hinawi ang kamay na pagkakahawak nito kasabay ng malakas sa pagsampal sa mukha nito. Galit at tumingin sa kanya lalaking mahaba ang buhok. Nagmura ito ng malakas bago hinabulot ang kanyang braso at malakas siyang itinulak patungo sa working desk. Tumaba ang kanyang likod sa desk at napabagsak siya sa sahig. Nabagsakan din sa likod niya ilang gamit mula sa desk. She felt her stomach flip because of the pain and fear. Napangiwi si Isabel sa sakit pero pinilit na huwag iyong indahin. Kailangan niya makalapas doon ngayon bago magawa ng masama ng mga lalaking iyon. Pinilit niyang tumayo at tumakbo patungo sa pinto. Pero agad na nahablot ng lalaking semikalbo ang kanyang buhok. Napasigaw siya sa sakit habang kinakaladkad ng lalaki. Pabalik sa kinatatuyuan ng sa panitong kasama. Nagpumilit siyang lumaban sa pagkakasabunot sa kanya. Kinalmot niya ang kamay at braso nito. Pero dahil mas malakas ang lalaki, wala siyang nagawa. Marasya nitong ibinagsak sa sahig. Agad namang lumapit sa kanya ang lalaking mahaba ang buhok para kubabawan siya. But she kept on fighting. She scratched and punched and kicked the man with all her might. Napatigil lang si Isabel sa pagpapamiglas na malakas sa sampalin ng lalaking nasa ibabaw. Umikot ang kanyang paningin dahil sa matinding sakit. Hawakan mo ang kanyang mga paa. Utos ng lalaking mahaba ang buhok sa kasama nito. Ipinagpatuloy ni Isabel ang pagpapamiglas. No. Napaiyak na siya. Hindi pwede. Hindi siya dapat nagpunta doon. Why was she foolish? Buong lakas siyang sumigaw ng maramdaman ng paghawak sa kanyang mga paa. Tulungan niyo ako. The man on top of her covered her mouth with his hand. Tumahimik ka, sigaw nito. Mabilis lang naman ito. Hindi mo. Naputo lang sinasabi ng lalaki. Na marinig nila ang malakas sa pagtama ng metal sa metal. Lahat sila inapatingin sa may pinto ng warehouse at nakita ang isang kotseng bumangga doon para makapasok sa loob. Umalis sa kanyang ibabaw ng lalaking mahaba ang buhok at tumayo. Anong pakiramdam ni Isabel ay nawala ang takot sa kanyang buong pagkatao na makita ang paglabas ni Nico mula sa kotse. She could see fury in his face despite the tears that welled from her eyes. Sumugod dito ang lalaking semikalbo pero agad na naharang ni Nico ang tangkang pagsuntok nito. Mabilis na ipulupot ang braso ng lalaki patungo sa likuran. Inundayan nito ng malakas na suntok sa mukha ang lalaki na agad na nakapagpatumba rito. Malakas na nagmura lalaking mahaba ang buhok bago sumugod din kay Nico. Agad namang nakaiwas si Nico bago tinadyakan ang binti ng lalaki. Nawala ng balanse ang lalaking mahaba ang buhok. Nico immediately grabbed the man by the shirt collar and then he landed 3 powerful blows square into the man's face. May tumalsik ng dugo sa damit ni Nico. Pinilit ni Isabel na tumayo at tumakbang palapit sa lalaki para ito ay pigilan. Nico, tawag niya rito. Tumigil sa pagsuntok si Nico. Napatingin sa kanya. Bahagya namang nabawasan ang galit sa mukha nito. Marahas itong itinulak ang lalaking mahaba ang buhok bago lumapit sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Ikinulong ang kanyang mukha sa magkabilang kamay. Ayos lang ako.
Sagot niya. Sandali siya pinakatitigan ni Nico bago nito hinawakan niyang kanyang kamay at hinila siya palabas ng warehouse. Pagkarating nila sa labas ay nakita na niya ang mga dumating na police car. Ganon din ang mga tao na nakikiusyaso. Tumigil sila sa tapat ng isang police car. May niutos si Nico sa isang pulis bago muling humarap sa kanya. Sa susunod, huwag kang basta-basta pupunta sa lugar ng mga taong hindi mo kilala, Isabel. Palanarmo nito sa kanya. Yumuko siya. I'm sorry. Mahina niyang sabi. Iniisip ko na kilala nila si Papa na baka may alam sila sa nangyari sa kanya. Kahit na, sigaw ni Nico, your father is involved in drugs. Dapat naisip mo na mga taong kakilala niya, baka ganun din. Kaya dapat nag-iingat ka. I'm sorry. Ulit Isabel. Napaiyak na. Gusto lamang naman niya makatulong kay Nico kahit paano. Lumapit siya rito at yakap ito. I'm sorry. Naramdaman niya ang pagkatigli ni Nico, pero saglit lang ay ginantahan nito ang kanyang yakap. Marahan nitong tinapik-tapik ang kanyang likod, walang sinabi. Hinayaan na lamang ni Isabel ang sarili na umiyak sa dibdib nito. Ngayon lamang niya nailabas ang takot na nararamdaman. Hinigpitan nito ang pagkakayakap kay Nico. He didn't want to lose his warmth. Sobra-sobra ang kanyang pasasalamat dahil sinundan siya nito, dahil siya ay iniligtas. Gabi na makarating sila ni Nico sa bahay nito sa Makati City. Doon muna siya dinala ng lalaki matapos sila mag-file ng kaso sa police station para sa dalawang lalaki nagtangka ng masama sa kanya. Nalaman ni Isabel na pinaghahanap na drug pusher at user pala ang dalawa. Sinabi rin niya kay Nico ang tungkol sa pagkakautang ng kanyang ama sa mga ito. Napawalang bisa iyon dahil hindi naman legal ang kontrata at posible raw na droga ang inutang ng kanyang ama sa mga ito. Hindi makapaniwala si Isabel. When did his father get involved with drugs? Ganoon ba nito gustong kasirain ang buhay nito? Sigurado ka bang ayaw mong pumunta sa ospital? Tanong sa kanya ni Nico na makabalik ito sa living room. Kinuha nito sa banyo ang first aid kit. Naupo ang lalaki sa couch. Katabi niya. Umiling siya. Ayos lang ako. Sinalipan niya ang mga gasgas sa magkabilang braso. Gasgas lang ito. Hindi naman namilit pa si Nico. Sinimula ng linisin ang mga sugat niya at lapatan ng ointment. Pinagbasta ni Isabel ang lalaki. Nakasuot ito ng gray long sleeve polo na pinatungan ng blue coat, dark blue denims at puting sneakers. May bahid ng dugo ang gray polo nito. May mga sugat din ang kamao. Tumingin sa kanyang mukha si Nico. Itaras ito ang isang kamay para haplusin ang kanang pisngi niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, pero agad na napangiwi ng maramdaman ng hapdi mula sa parteng hinaplos ito. Napailing si Nico. Bago nilipatan din ng gamot ang sugat sa kanyang pisngi. Nakuha niya siguro iyon nang sampalin siya ng isang lalaki kanina. Nakatitig lang si Isabel sa gwapong mukha ni Nico. Her heart was still beating fast. Sana hindi nito naririnig iyon. Binaba ni Nico ang kamay sa gilid ng kanyang leeg para lagyan ng ointment ang gasgas doon. Nanigas ang kanyang katawan nang lumapat ang mga daliri ng lalaki sa parteng leeg. Pinigilan niya ang mapasinghap dahil sa kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ngayon lamang niya naramdaman iyon. Ikinuno niya ang mga kamay. Bakit gano'n na lang ang epekto sa kanya ng simple nitong haplos? Sinalubong ni Nico ang tingin niya na naging dahilan na masigit na paglarambulan ng tibok ng kanyang puso. Sa susunod, magpaalam ka muna sa akin bago mo puntahan ng mga taong hindi mo kilala. Okay? Lalo na kung konektado sa kaso ng iyong papa. Tumawa si Isabel. Pasensya ka na. Gusto ko lang namang tumulong kahit paano. Napamuntong hininga ito. Trabaho ko to, Isabel. Ako nang bahala. Lumabi siya. Galit ka ba sa akin? Nag-aalangan niyang tanong. Nico broke into a smile. Itinaas ito ang kamay patungo sa buhok niya at marahang ginulo iyon. I'm not mad at you. Nag-aalala lamang ako. Huwag mo na ulit ilalagay ang iyong sarili sa panganib hanggat maaari. She was surprised to see him smile again.
Mukhang ang mga nganib ngayon ay ang kanyang puso dahil sa lalaking ito. His smile was just too much for her heart, but she still wanted to keep seeing it. Sige na, magpahinga ka na muna sandali. Ihatid kita kapag ayos ka na, sabi pa ni Nico. Tangkang ibabalog ito ang ointment at first aid kit nang pigilan niya. Kinuha ni Isabel ang ointment at inabot ang isang kamay ng lalaki. Siya naman ang naglapat ng gamot sa mga sugat sa kamao nito. Thank you, bulong niya, sa pagliligtas sa akin. Kahit napatigil siya sa pagsasalita na mapatingin kay Nico. He was staring at her intently and his eyes stole all her words away. Alam niya na hindi tama ang mga nararamdaman pagdating kay Nico, pero hindi mapigilan ang sarili. She was crazy. She was really crazy.